Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Panginoon. Maraming salamat po muli sa isang gabi na pagsasama kahit online. Ang bawat isa magkita-kita. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang bawat isa. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, yung mga may sakit, may karamdaman, may pangangailangan, trabaho, tuition fee, pambayad sa bahay, pambili ng gamot, kung ano man po pangangailangan, Panginoon, itinataas po namin sa inyo. Sana po, Panginoon, itong gabi na to at ang mga susunod pang pagkikita namin, buksan niyo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip, upang maisabuhay, makapagbigay ng inspirasyon, para sa lahat ay para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Son, the Holy Spirit. Amen. Okay po. Importance of spending time alone with God. Okay, good. All relationships take time. Spending time alone with a loved one provides the opportunity to truly come to know that person. Close parental relationships are those in which children and parents have special alone time together. Christ is depicted as the bridegroom and the church is depicted as the bride. Marriage is two joining their lives as one. Such intimacy involves time spent alone with one another. The scripture says, so a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one body. That secret is very important. I am talking about Christ and the church. Ephesians chapter 5, verses 31 and 32. Number 2, God wants us to have alone time with Him. He wants a personal relationship with us. God created us as individuals, knitting us in the womb. You made my whole being. You formed me in my mother's body. Psalm 139, verse 13. God knows the intimate details of our lives, such as the number of hairs on our heads. But God even knows how many hairs you have on your head. Don't be afraid. You are worth much more than many sparrows. Luke chapter 12, verse 7. God knows the sparrows individually, and you are worth more than many sparrows. Matthew chapter 10, verses 29 and 31. D. God invites us to come to Him and know Him. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Isaiah chapter 1, verse 18. Look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of prophecy written in this scroll. Revelation chapter 22, verse 17. When we desire to know God intimately, we will seek Him earnestly and spend time with Him. You, God, are my God. Earnestly I seek you. Thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water. Psalm 63, verse 1. We will be like Mary, the brother of Lazarus, sitting at Jesus' feet, listening to his voice. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Luke chapter 10, verse 39. We will hunger and thirst for righteousness, and we will be filled. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Matthew chapter 5, verse 6. Number 4, in the Old Testament, we see God call prophets to come to Him alone. Moses met with God alone at the burning bush and then on Mount Sinai. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush.
Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Exodus chapter 3, verses 2 and 5. Moses alone is to approach the Lord. The others must not come near, and the people may not come up with him. Exodus chapter 24, verse 2. God's presence passed by as Elijah was in the cave. The Lord said to Elijah, "Go, stand in front of me on the mountain, and I will pass by you." 1 Kings chapter 19, verse 11. In the New Testament, Jesus spent time alone with his Father. Early next morning, while it was still dark, Jesus woke and left the house. He went to a lonely place where he prayed. Mark chapter 1, verse 35. Immediately, Jesus told his followers to get into the boat and go ahead of him to Bethsaida across the lake. He stayed there to send the people home. After sending them away, he went into the hills to pray. Mark chapter 6, verses 45 and 46. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Matthew chapter 14, verse 13. Jesus and his followers went to a place called Gethsemane. He said to them, "Sit here while I pray." Jesus took Peter, James, and John with him, and he began to be very sad and troubled. He said to them, "My heart is full of sorrow to the point of death. Stay here and watch." Mark chapter 14, verses 32 and to 34. At daybreak, Jesus went to a lonely place, but the people looked for him. When they found him, they tried to keep him from leaving. Luke chapter 4, verse 42. But Jesus often slipped away to be alone so he could pray. Luke chapter 5, verse 16. At that time, Jesus went off to a mountain to pray, and he spent the night praying to God. Luke chapter 6, verse 12. One time, when Jesus was praying alone, his followers were with him, and he asked them, "Who do the people say I am?" Luke chapter 9, verse 18. Jesus knew that the people planned to come and take him by force and make him their king. So he left and went into the hills alone. John chapter 6, verse 15. Number 6. Jesus actually instructed us to pray to God alone at times. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Matthew chapter 6, verse 6. Number 7, Jesus is the vine and we are the branches. I am the true vine, my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and he trims and cleans every branch that produces fruit so that it will produce even more fruit. You are already clean because of the words I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. A branch cannot produce fruit alone but must remain in the vine. In the same way, you cannot produce fruit alone but must remain in me. I am the vine, and you are the branches. If anyone remains in me and I remain in them, they produce much fruit. But without me, they can do nothing. If they do not remain in me, they are like a branch that is thrown away and then dies. People pick up dead branches, throw them into the fire, and burn them. If you remain in me and follow my teachings, you can ask anything you want, and it will be given to you. You should produce much fruit and show that you are my followers, which brings glory to my Father. John chapter 15, verses 1 to 8. Number 8, we need to be intimately connected to Him.
Just as a branch is linked directly to the vine and, through the vine, connected to other branches, so we are linked directly to Christ and therefore share in the community. We spend time alone with God and in community worship to further our spiritual life. With time alone with God, we will know God intimately and love Him wholeheartedly. We will truly know the abundant life He gives. I have come that they may have life and have it to the full. John chapter 10, verse 10. God bless. Sige po. Siguro konting paliwanag sa ating mga nasabi dyan at may bahagi. Yung title po dyan The Importance of Spending Time Alone with God. Ang ginamit yung word importance, yung kahalagahan. Mga iba, sinusulat nila the necessity of spending time with God alone. So sa kanila, hindi lang mahalaga, kung hindi kailangan na kailangan. No, hindi lang important, kundi necessary. No, kasi marami na po tayong nababasa, marami na po tayong narinig na sharing, pero hindi po yan umuugat gaano pag hindi po tayo mag-spend ng time alone with God. No? Marami tayong distractions, maraming voices na narinig tayo sa mga isipan natin, na minsan ang boses ng Panginoon ay nalulunod sa dami ng ingay at distraction sa ating kapaligiran. No? Kaya tama-tama, nasa Lenten season tayo. Last time, ang topic natin, ang shinare ko, yung ano ba yung retreat, ano ba yung recollection. No? Magandang pagkakataon to, no? Marami nag-o-offer ang YouTube, no? Sana kung may mga panahon kayo, kahit na minsan nag-o-offer sila 2 hours, 1 hour, pagkakataon po yun, no? Kaya what is a retreat, what is recollection, tapos na yun, dinuktungan natin, what is, ang kahalagahan at ang pangailangan ng magkaroon tayo ng usapang na si Lord at tayo lamang, no? One-on-one kay Lord, no? Intimacy. No? Kailangan mo talaga si Lord, no? Intimate kayo. Tapos siguro, next week, ang topic na natin, the death of Jesus. Mas malalim if we spend time alone with God. Ang pangunawa natin sa ating kaligtasan, no? Kasi ang pinag-uusapan natin sa Lenten season, yung kaligtasan na ibinigay ni Jesus, no? Eternal life. Kaya napagandang kaya isang image si Jesus, I am the vine and you are the branches, no? Nakaugat, without me you can do nothing. Mayroong isa nagsabing monk, maging generous tayo sa time natin with God. At kung generous ang time natin with God, unti-unti tayong dadalhin ng Diyos na magkaroon ng regular time to be alone with God. No, yung po sinabi niya, no, kapag generous tayo sa time natin kay Lord, magkakaroon tayo ng regular, bahagi ng buhay natin, regular time alone to be with God. No? So, maging generous sa ating panahon. Maaaring umpisa niya sa umaga, pagkagising sa umaga. Kaya sa seminaryo, siguro konting sharing, sa seminaryo nagigising kami ng 5:30 in the morning, no? So 5:30, so nagpe-prepare kami, of course, personal prayer. Tapos niya, pagdating ng 6 o'clock, nag-community prayer kami, buong community. Tapos, siguro, mga 15 minutes lang yon. Tapos, kanya-kanya na kung saan gusto pumunta. Kung gusto mo mag-remain sa chapel o maglakad-lakad ka lang,
O pumunta ka, bumalik ka sa kwarto mo, umiga ka ron, o umupo ka, magbasa ka, magnilay ka. Mga 10 to 15 minutes lang. Ayun yung spending time alone with God. No? Yung spending time alone with God, pwedeng basa-basa ng scripture, pwede mag-pray ka ng rosary to be alone with God. Ibig sabihin, naging regular to be alone with God. No? Maging regular. No? Hindi pa minsan-minsan, kundi maging regular. No? Parang relasyon, no? Bawat relasyon ng mag-asawa, regular, nag-uusap kayo. Regular, nakikwentuhan, nakikita kayo. Regular yun, nagiging regular. Kaya lumalalim ang inyong relasyon sa isa't isa, no? Ay ganun din kasi sa Panginoon natin, no? Kung regular na tayo, no, sa Panginoon, no? Ah, Nakataas, isang para ano pa? sorry po, nakataas po yung kamay ni Sister Renita, baka may tatanong. O sige po, Sister Renita. Sige po. Sorry po, hindi po, wala po. Sorry. Okay. Sorry. Okay po. Oo. Okay, oo. So yung unang ang ini-stress ko po una, yung importance, kahalagahan. Ang mga iba, ang kanilang binigyan emphasis, the necessity. Yung talagang kailangan to be alone with God. Kasi creator mo yan eh. No, God mo yan eh. No? Spend time with Him. Maging generous sa time mo, no? Ano nangyari? Kaya nga ngayon, ang isang way, last month kasi nagbigay ako ng sharing, paano ba mag-meditate? Kasi yung mga tao parang nahihirapan mag-meditate eh. Ang binigay ko sa kanila, pinakasimpleng paraan na pag-meditate. No? 5 steps, no? Kung malalaman nyo, 5 steps lang. Siguro mga 5 minutes pa ako magtutok. Tapos, kung meron kayong sharing o tanong, singit lang kayo bago ako mag-share ulit, no? Ang simpleng step lang, una, find a quiet place. A quiet, tahimik na lugar. Pwedeng sa kwarto, pwedeng sa salas, o gising ka na maaga, quiet time yan eh. No? Look for a quiet place na mag-isa ka lang. Isa yon. Pangalawa, dasal ka sa Holy Spirit. Come Holy Spirit. Pwedeng kanta, pwedeng personal prayer mo. Tulungan mo ako Espiritu Santo. Pangatlo, magbasa ka ng Bible na. Maaaring yung reading na for the day or any gospel. No? Umpisa nyo sa gospel para maganda. Mas madali, no? Pwedeng the Gospel of Mark. Basahin nyo lang. Basa-basa lang. Tapos pag meron kayong phrase o words na na-touch kayo, ihinto nyo. Takpan nyo yung Bible nyo, pag-isipan nyo na yun. Tapos nagkaroon ng distraction. Di ba? Naisip mo, ano kaya lutuin ko sa umagang ito? Ano kaya breakfast ko? Nagkaroon ng distraction eh. Ano kaya gagawin ko may trabaho? Sino kaya? Ginawa kaya inutos ko kahapon? Nagkaroon ng distraction, no? Pag nalaman mo nagkaroon ng distraction, balik ka ulit sa Bible sa binabasa mo. Balik ka ulit. Tuloy-tuloy yung basa. Tapos pag na-struck ka ulit, pag-isipan mo ulit yun. Nagkaroon ka distraction, balik ka ulit sa Bible. Pag na-struck ka, sara mo ulit yun. Anong unang step? Ang unang step, find a quiet place. Pwedeng kwarto, pwede simbahan, pwede sa salas, no? Quiet. Pangalawa, pray to the Holy Spirit. Ikatlo, read the Bible. Tapos, kapag nagkaroon distraction, balik na sa Bible. Balik ulit. Ang ikaapat, tapos na, kunyari, 10 minutes na o 15 minutes na, tapos na ang iyong meditation, you thank the Lord and offer the day na whatever, Lord, will happen to me this day is whatever, Lord, that your will be done. Tapos ika-fifth, say your favorite prayer. Ako, favorite prayer ko, Our Father. Mari kayo, favorite prayer nyo, Hail Mary, o Glory be. Yung isang kakilala ko si Dr. Amita, favorite prayer niya I love you, Father, and I give myself to you. Kasi devotee siya ng God the Father. So, yun po yung pinakamadaling paraan ng meditation. No? Hindi po mahirap mag-meditate. Ayun po pinakamadaling paraan. No? Maalala nyo po yung mga steps na yun? Maalala nyo po yun? Go to a quiet place, pray to the Holy Spirit, read the Bible. Pag nagkaroon distraction, go back to the Bible. Tapos,
you thank the Lord. Tapos, ikalima, ano na, say your favorite prayer. Depende sa inyo kung 10 minutes or 15 minutes. Sa seminaryo, sa seminaryo, 15 minutes na kami mag-meditate sa umaga. Tapos sa hapon or gabi, bahala na kayo mag-meditate on your own kami sa seminaryo. So kayo pwede nyo magawa in 10 minutes every day sa morning. Kasi nung morning na yun, napakahalaga. No? You are being alone with God, my Creator, my Savior, my Redeemer, my Sanctifier. You are alone with God. In that 5 minutes or 10 minutes ay nang ginawa mo. No? Kung ayaw nyo mag-meditate, mag-rosary na lang kayo. Basta 10 minutes or 15 minutes at the start of the day, time alone with God. Importante po yan. Kasi if you have regular, ano po yung word no? Regular. Regular. Ayun po yung word. Kasi pwede mo lang paminsan-minsan lang eh. Pero mahalaga regular. Kasi pag naging regular na, nagkakaroon kayo ng intimacy sa isa't isa. Kaya si Jesus, makikita mo sa gospel, lagi, he spends the whole night praying. Maisip mo yun, the whole night? Ano pag-uusap niyo ng tatay niyo? The whole night. Kasi may intimacy na. Wala nang words yun eh. No? Kaya yung mga monks, mga madre, mga nasa kumbento, ganun yan, meron silang ganung gift. Regular, sa umaga paggising, kakain na ng oatmeal, tapos morning prayers, tapos nag-meditate na. No, kasi intimate na. Kaya ngayon, pag naging regular yun, pag may mga oras ka sa buong araw na bakante ka, kunyari during merienda, nag-iisa ka lang, you can spend time alone with God habang nag-merienda ka. O mag-iisa ka nag-lunch. O bago ka mag-siesta, natulog ka sandali. No, nagiging regular. Yun po ang gusto natin masabi ito. Maging regular to spend time with God alone. No? Mga iba, ang problema, yung community, no? Community prayer, no? Next time po natin topic yan. Pero ngayon, maging regular. Kasi you are talking with your Creator, with your Redeemer, with your Sanctifier, your everything. No? And even your judge when you die. No? You are talking with Him. No? Kaya maging regular. No? Maging habit, good habit. No? Kasi marami tayong mga bad habits eh. No? May mga good habits din tayo. Pero maging isang good habit natin, regular time alone with God. Ayun po yung gusto natin i-share dito. Si Jesus, hanggang may opportunity siya, He spent His time talking in prayer with His Father. No? Kaya nga, ano pa ba rito? Nagkakaroon tayo ng longing. No? Kasi mga iba, kapag prayer time, ng lalamig, o parang tinatamad, o pero nagkakaroon ng longing na. Kasi regular na eh. Kaya mga iba yung pagkisimba nila, sila, nanlalamig. Pero kung may regular time ka with God, you long to go to Mass. Pag wala kang regular time, ibig mo araw-araw, kami mga pare, araw-araw namin nag-imisa. Kakasawaan mo yan. Pero kapag meron kang intimacy with God, ang every Mass mo ay very meaningful. No? Yung pare, kahit wala na siyang magawa sa buhay niya, maring baldado siya, maring may sakit. Makapag-misa siya, ayun ang the best na magagawa niya bilang as a priest. No? Kasi pag bilang pare ka, pinagdasal mo ang iyong luck. No? Kaya, the same, pagkasawaan mo yan, pag wala kang intimacy, no? Pag wala ng intimacy, kahit sa mga relationship, no? Pag wala kang intimacy, kakasawaan nyo ang relasyon. Kakasawaan nyo. No? Kaya nagkakaroon ng mga unfaithfulness, kasi gusto mga may bago, kasi walang intimacy. The same with God. Regular time alone with God, no? Parang si Mary, yung kapatid ni Lazarus, nakaupo lang kay Jesus. Nakikinig. Ayun ang prayer. Samantala si Martha, kung pinagagawa, nagluluto. Maganda na ginagawa ni Martha. No? Hospitable siya.
Pero sabi niya, Lord, sabi mo kay Mary, tulungan ako sa pag-aasikaso sa'yo. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, you are so busy with so many things, but only one thing is necessary. Mary has found it, and it shall not be taken away from her. Isa lang ang necessary, to be alone with Christ. Si Christ po kasi ang sentro ng buhay natin. Kristiyano nga tayo. No? Si Christ ang sentro. Kaya nga si Mary, by the grace of God, na-discover niya. Kaya sabi ng Jesus, one thing is necessary, to be with me. Ayun lang po ang Christian life. Kaya nga dati yung meron akong topic na the invitation of Jesus to follow Him, no, come and see, sabi ni Jesus. And Christian life is nothing else but being with Jesus every day of his life until he reaches heaven. No, kaya ayun po yung napakahalaga. No, alone time with God. Lalo tayo, mga edad na tayo, madali tayo magising, no? Isa nagising tayo, alas 3, alas 5. Alone time with God, 10 minutes, tapos kung inantok ulit, tulog ka ulit. No, wala na. Basta you have alone time with God lagi. Ay importante maging regular na, maging habit na. No, magising ka na alas 3, tayo may edad na. Magising tayo alas 5. O, 10 minutes. Nagkape ka, balik tulog ka. Pero meron ka na regular time with Jesus. Ayun po ang mahalaga ron, no? Kaya nga sinasabi kaya nga nung si Moses pumunta sa Mount Sinai, sabi ni Yahweh, this is a holy ground. Take off your sandals. Kaya yung ating time with God is holy. Kasi you are with God eh. Kaya lahat ng mga worries natin, yung mga anxieties natin, yung mga concerns, take off. Isuko mo sa akin. Because you are in the presence with God. This is a holy ground. Kaya yung 5 minutes mo, 10 minutes mo, that is a holy time with God. Ito rin ang dahilan kung bakit pa pumasok tayo sa church, as much as possible, kung hindi importante, sarado ang ating cellphone at hindi tayo nakipagkwentuhan. Kaya nga pagpasok sa simbahan, doon si Jesus? Naniniwala ka ba doon si Jesus sa Blessed Sacrament? It is a holy ground. Pagpasok sa simbahan, habang wala pa yung pare, nakitext tayo. Nagkikwentuhan tayo. Pagdating ng pare, sige, tayo na tayo. No, hindi po pwede yun. Kasi you are in the holy ground. You are with Jesus, no? Kaya pagpasok ng simbahan, kaya lumuluhod tayo o nagabow tayo, nag-sign of the cross tayo ng holy water, tapos we talk to Jesus sa Blessed Sacrament. Ayun po maganda ma-emphasize natin, Bishop Lito, no? Na si Jesus nasa Blessed Sacrament simbahan. Sa atin lang pong simbahan na si Jesus ay present sacramentally. Sa ibang simbahan, spiritual presence si Jesus because Jesus is everywhere as God. Pero sa Catholic Church lang, Jesus is present sacramentally. Kaya nga nung kay Yahweh, sinabi niya kay Moses, take off your sandals for the ground is holy. Paano naging holy yung ground? Iba ba iba ba yung tawag doon iba ba yung lupa ng Mount Sinai kaysa sa lupa sa ibang lugar? Pareho lang lupa yun. Yung lupa sa San Martin de Porres Church, pareho lang yan sa lupa o simento ng simbahan. Pero bakit sinabi ni Yahweh that is a holy ground? Kasi yung presence niya na doon. Kaya nga holy ground yan, take off your sandals. Ibig sabihin ng take off your sandals, yung mga kasalanan mo, take off. Isuko mo sa akin yan, ihingi mo ng tawad. Dahil madumi yung sandals, madumi yan sa Old Testament. Kaya si Jesus, diba, hinugasan, diba? Ng babae, diba? Hinugasan siya. Yung paa niya, dahil madumi. Sa atin, nag-symbolize yan yung kasalanan natin. Yung mga worries natin, mga concerns, take them off. Isuko mo sa akin. You are with me in this holy time, in this holy 5 minutes or 10 minutes. Alagaan nyo
Yung 5 minutes na yan o 10 minutes nyo, everyday, alagaan nyo yan. Huwag nyo isasakripisyo yan. Marami akong gagawin. Maya na ako mag-meditate. Natapos na yung buong araw, hindi ka pa nagdasal ng 10 minutes. Huwag nyo isasakripisyo yan. That is your appointment with Jesus. Holy time, holy ground. Take off your sandals. Kaya pagpasok sa simbahan sa Martin de Porres Church, naku, napakaganda niyan. Nandoon si Jesus sacramentally. Jesus, I give you my whole self. I obey you. I trust you. Ang ganda ng karanasan mo pagpasok mo sa simbahan. Hindi ka doon para mag-text o makipagkwentuhan. No? Ayun po yun. Ayun lang po yung point dito. No? Kaya yung necessity or importance to be alone with God every day. Umpisa mo sa 5 minutes o 10 minutes. Hindi mo mahirap yan eh. Pagkagising mo, hindi mo mahirap yan. Lalo siguro kaya kami ni Bishop dito. Minsan 3 beses kami nagigising sa buong gabi. Ang daming time namin. 5 minutes tapos balik ang tulog. Babantayan mo yan. Papahalagaan mo yung 5 minutes na yan. No? Kaya nga, masaya to be alone with God. Ayun po yung gusto kong i-emphasize. No? Lagi siya sabi ni Saint Paul, rejoice in the Lord. Always, again, I say rejoice. That is a command. Rejoice in the Lord. Sabi ni Saint Paul yan, Philippians 4, no? Verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. The Lord is near. Nung sinulat po ni Saint Paul yung Philippians, alam niyo po ba kung nasaan siya? Na-share ko before yan eh. Alam niyo po kung nasaan si Saint Paul nung sinulat niya yung Philippians? Nasa preso. Nakakulong si Saint Paul nung sinulat na yun. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Nasa preso siya. Pero Saint Paul can rejoice kasi he is with God alone. Kaya sa charismatic, di ba may kanta? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Alam niyo po yung kantang yon? Di ba? Nagkasalitan pa, di ba? Rejoice, rejoice. Tapos yung isa nagsasabi, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yung isa nagsasabi, rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Masaya to be alone with God. Kaya may mga bisita kami sa Tagaytay noon eh. Nagtatakas sila. Nagme-meditate kami o nagdadasal kami. Nagbabasa ng Bible. Alam mo tanong nila, hindi ba malungkot dito? Akala malungkot kami. Masaya kami. Masaya. No, kaya ayan yung gagawa ng to be alone with God. Masaya ang buhay mo magiging masaya. Di naman sa umaga, take off your sandals, Lord. Ito yung mga concerns ko. Ang dami kong trabaho sa opisina. Ang dami kong gagawin sa bahay. Ang dami kong inaalala. Ang dami kong problema. Take off your sandals. Isuko mo sa akin yan. Because you are in the holy ground. You are in my presence. Si Saint Paul nakakulong. No, hinahampas, no? 39 lashes. 39 beses kang paluin. Tapos sabi niya, rejoice in the Lord always. Ano yun? That is a command. Hindi lang parang ano yan, exhortation na sana mag-rejoice tayo bilang Kristiyano. Hindi. Bilang Kristiyano, masaya ka. Kasi we are with Jesus. Ngayon, how can you be happy with Jesus kung wala kang alone time with God? Mga iba masaya sa simbahan kasi may mga nandun yung makakilala mo, mga barkada mo, nakapagkwento kayo. Okay yun. Kasi fellowship yun eh. Oo. Kasi isa sa mga gifts ni Lord yan. Papupunta sa simbahan, nandun yung makasama natin, mga choir members, altar servers, lectors, ushers, mga elders. Ano po yung gift ni Lord yung masaya kasi may fellowship eh. Paano kung pagkatapos nun, umalis na? O mag-isa ka na? Can you still be happy? Yes. Kasi you have alone time with God. Alone time with God. No, ayun lang po yung ko, ha? Ayun lang po yung kasi nasa Lenten season tayo, no? Bigyan natin ng pagkataon pangalagaan nyo yung alone time with God. Pangalagaan nyo.
O sige po, kung may sharing po kayo at may gusto mag-share bago po ako didiretso po rito, no? Dalawang bagay po. Okay po. Dun sa binasa. Yung si Jesus Christ, lagi siyang tumatalilis para magdasal, para magkaroon siya ng, yun nga, alone time with God, with His Father. Pangalawa po, kasi laging kino-quote na scripture yung ask anything in my name and it will be given to you. Di po ba? Pero prior to that, merong may sinasabi na remind me. Kasi Opo. po, parang ang sa pagkakaano ko po yung bang pagka meron kang intimate relationship kay Jesus, pag alam mo kung ano yung sinasaloob niya, alam mo kung ano yung gusto niya, magiging madali. Paano ba? Yung hihilingin mo, yung panalangin mo, madali siyang maipagkakaloob kasi kung kilala mo ang Diyos at alam mo ang kalooban niya, alam mo kung ano yung hihingin mo, alam mo kung ano yung makakabuti sa Kanya, makakaluwalhati sa Kanya, makakabuti sa'yo. Kaya siguro sinabi niya na, if you remain in me, ask anything in my name and it will be given to you. Tama po, Bishop? Oo, tama po yun. Isa na lang po, sharing. 2 days ago, nasa hospital po ako, nagpa-check up ako kasi 1 week na po namamaga yung tuhod ko. Pero wala po akong gout, excessive walking. Yun po ang sabi ng doktor. So I need to rest for 2 weeks, stop muna ako sa walking. So syempre, habang naghihintay kayo, yung doktor po na pinupuntahan ko, 4 na oras, 5 oras akong nakapila. Pero hindi po ako naiinip kasi nagro-rosaryo po ako. Tapos marami akong naririnig na, ay huwag kang kakain ng ganito, ay masama yung ganito. Tapos meron narinig akong isang bata. Tinanong ko siya, ilang taon na siya? Sabi niya, 33 years old na siya. Nag-iisa siyang anak. Ang mother niya is 71 years old. Nakalak na po daw yung tuhod dahil sa arthritis po ba yung hindi na siya nakakalakad. Tapos yung mga daliri daw kung saan-saan na nakataling. Kaya talaga ang nahahawakan na lang daw plastic na tinidor. Bakit ko po sinishare to? Kasi yung bata, kinukwento niya kung paano niya inaalagaan, kung paano niya inaasikaso. Tapos sabi ng mga may edad, kasi karamihan may mga edad na naku, bubuti buhay mo, naku, pagpapalain ka, naku, ganyan. Sabi niya, tapos umiiyak siya, sabi niya, minsan mo kasi, pag nagpabili ng diaper, pinagbibintangan pa ako doon sa sukle na inuumit ko raw. Tapos umiiyak siya ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo, napaka-blessed mo. Kasi bubuti buhay mo. Sabi ko, napakabait mong anak. Sabi niya, puro ganyan nga po naririnig ko eh. Sana po totoo. Ang sabi ko sa kanya, hindi sana totoo. Kasi nasa Bible yan eh. Pangako yan ng Diyos na pag naging mabuti ka sa magulang mo, ahaba buhay mo, aalwan ng buhay mo. Kaya yan hindi sabi-sabi. Ay, umiyak na siya lalo. Kasi akala daw niya, yung sinasabi na, be-bless ka, akala daw po niya, yung sabi-sabi, na yun lang daw niya po narinig, na yung pala ay nasa Biblia, at yun ay pangako ng Diyos. Kaya, Praise Jesus. during that time, parang ang feeling ko, Lord, I made you smile, I know. Oo. Yung ganong kaya ako, Oo. sa kabila ng kahinaan ko bilang tao, I see to it na every time na may pagkakataon, mapa-ospital, mapapila sa ganito, sa ganyan, babanggitin ko si Lord. Ibebenta ko siya. Hindi po pwedeng hindi ko siya babanggitin. I find pleasure in doing that. And for me, ang feeling ko, napapangiti ko si Lord. Kasi yun lagi ko sinasabi, Lord, itong araw na to, napangiti ba kita? O napasimangot na naman kita dahil sa ugali ko, parang ganun, dahil sa sinabi ko, sa ginawa ko. Yun lang po gusto ko i-share. Maraming po salamat. Praise Jesus, ha? Oo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino pa po? Merong gusto mag-share? Sister Karina. Oo.
Nakamit Good evening po, Sister Camille. Brother Aldrin, no? Belated happy birthday. Good evening, Bishop. Oo, birthday, oh. Oo, Hindi, napakaganda. bali yung tanong ko po, Bishop, yung parang, kasi parang hanggang ngayon, although alam ko na may mga pagkakaiba pala yung pilgrimage, yung bisita iglesia, tapos yung, ano ba isa? Ito isa. So may kakaiba pala sila. So ngayon, Bishop, so ano po yung pwedeng Station. Station of the Cross? It is the same. So parang tatlo po siya na, ano po ba yung nagiging parang para sa Lenten season na 'yan, although hindi naman lahat nakakagawa, pero ano po yung kasi parang kami po na-experience namin, nagpupunta po kami sa 7 na churches tapos 2 each para sa 2 na station. So balang 'di ba station 14 po sa Patagagalawa, yung pinagagawa namin. So, ano po ba yung talagang tama dun sa mga yun para parang makita mo na nagampanan mo yung Lenten season para makasama mo yung paghihirap ng Panginoon? Ano po ba yung sa tatlo po na yun? Opo, no, marami pong pamamaraan, no? Maraming pamamaraan. Yung sinasabi niyo po, isang pamamaraan yun na kung titignan niyo yung mga pamphlets na ibinebenta ng St. Paul's na bookstore, may mga doon mga pamamaraan kung paano gagawin ng Station of the Cross, ang bisita iglesia, at saka yung pilgrims, no? Ayun po ay isang suggestion, no? Kasi limawa, mga iba naman ang ginagawa sa Station of the Cross. Ano lang, dadasal lang isang Our Father, Hail Mary, isang Glory Be. Tapos, next station na. No? Mga iba naman, luluhod lang. No? We adore you and praise you, O God, because by your holy cross, you have redeemed the world. Tapos, magadasal sila ng isang Our Father lang. Tapos, naalis na. So, lahat po yan ay pamamaraan lang. No? So, kung anong pamamaraan na nakasanayan nyo, ituloy nyo lang po yan. No? Maganda yan. Oo. Mga iba, hindi lang 7 simbahan, bisita iglesia. Mga iba, hanggang mas maraming simbahan, mas okay, no? Kasi ang pinaka po niyan, ang pinaka dahilan kung bakit nagbibisita iglesia ka, kasi pinapakita po diyan unity ng church. No? So, ginawa ng 7 na lang, no? Ginawa 7, no? Pwede naman 5. Pwedeng 4. Pwedeng 14, pwedeng 20. Nakaugalian na lang 7. No? Kasi ang inibig sabihin niya, nung pagiging isa nyo bilang simbahan, I believe in one holy Catholic Apostolic Church. I believe in one holy, one, no? Kaya ngayon, sa atin naman, nakikisa tayo sa ating mga kapwa Kristiyano. No? Nakalagay sa 1 Corinthians chapter 12 yan, no? Palagi ko 27, verse 27. If one suffers, the others suffer too. When one rejoices, the others rejoice too. Ibig sabihin, kapag ang isang miyembro ng simbahan ng katawan ni Kristo ay nagdurusa, ang lahat ay nagdurusa. Maaring spiritual yun. Kung isa naman ay masaya, ang isa, ang lahat ay masaya. Kaya nga pa nagkakasala ang isang Kristiyano, apektado ang buong katawan ni Kristo. Spiritually. At kapag mayroong banal na holy sa katawan ni Kristo, apektado ang lahat ng miyembro. Ayun po yung mga monks, mga madre. Sa biyaya ng Diyos, nagiging banal sila. Parang kabanalan nila, mahawa tayo. Kaya nga sabi ni St. Teresa of Avila, pag hindi ka ginaganahan magdasal o tinatamad ka, dumikit ka sa tao nagdadasal, mahawa ka. Mga iba ganun, di ba? Sa prayer meeting, pumasok sa prayer meeting, malungkot siya. Pagkatapos niya sa prayer meeting, masigla na siya. Kasi nahawa siya. No? Kaya, yung po yun, yung kung ano po nakaugalian nyo na, gawin nyo rin po. Parang devotion nyo sa Santo Niño. Di ba, mga iba-ibang paraan sa pagdeboto sa Santo Niño, di ba? Mga iba nagsasayaw-sayaw, iba sa Cebu, sinasayaw yung imahe ng Santo Niño. Yung iba naman sa devotion lang. O mga iba sa libas, sa Nazareno, sinasayaw yung karwahe. Mga iba nagpinupunasan. Oo.
maraming paraan. Kung ano yung nakagis na muna at maganda ka spiritual na dulot, ayun ang gawin mo, no? Ngayon, dahil kami mga pare, mga obispo, pag sumasama ka sa ibang tao, kung ano nakagis na nila, sinasabayan namin. Kung ano nakagis na nila. No, sinasabayan namin yan. Halimbawa, ang Nazareno naman, nakapaa pa dyan eh. Hindi mo kailangan magpaa. No? Pero may iba nakagisnan at ang pakiramdam nila, okay, nakapaa sila. Kaya tuloy kami mga pare, minsan pag sumasabay kami sa kanila, nagpapaa na rin kami. No? Pero pag sa mga lugar na wala namang magpapaa, hindi na kami nagpapaa. Oo. So, kung ano po yung ewan ko sa San Martin de Porres, kung anong ginagawa nyo dyan, o kayo, devotion nyo individually, no? Ganun, oo. Ako pag pag nasa bisita iglesia ako, I spend mga 5 minutes no sa Blessed Sacrament. Ayun ang ginagawa ko, no? Personal ko yung ginagawa yan eh. Tapos yung Station of the Cross naman, ang ginagawa ko lang yung kay St. Francis of Assisi, yung maikling yung Station of the Cross niya. Kasi may ibang Station of the Cross ang haba eh. Ang ibang Station of the Cross may halong politika na, di ba? Di ba? May ibang Station of the Cross eh. May politika na yung bawat estasyon eh. Oo, tapos ang tinutulak na yung garbage yung karton ng mga mahihirap. No? May iba-ibang siguro sa mga mahihirap, mga lumalaban sa katarungan, ayun ang kanang Station of the Cross, no? Si Father sino yung running priest? Si Father yung running priest, si Reyes. Oo. Ibang Station of the Cross nila, iba. Siguro makahulugan sa kanila dahil may an issue na justice eh. Noong time niya ni Presidente Duterte, ang Station of the Cross nila, mga pinapatay ng mga tokhang. Oo, ayun yung Station of the Cross. Ayun okay sa kanila eh. Pero ako hindi ako komportable doon eh. Hindi ako komportable doon. Komportable ako yung sa traditional Station of the Cross. Na lumuluhod ako sa imahe ng cross. At naisip ko yung pagmamahal niya dahil sa akin kasalanan ako namatay ang Panginoon no para iligtas niya ako. Ayun ang traditional kasi. Ayun ang ko. Yung pag tinignan ko yung cross, nakikita ko kung gaano niya ako kamahal. No, gagawin niya lahat para maligtas lang ako. Ayun ang kumakuha mo yung diwa ng Station of the Cross, ginawa lahat ni Jesus yun para maligtas tayo. Kaya nag-uuma ko yung pasalamat mo. Kahit na Lenten season yan, kahit na malungkot nangyari, pero nagkakaroon ka ng kasiyahan kasi ginawa ni Jesus yan para sa akin. Gawin personal yan, personal. Para sa akin ginawa ni Jesus yan. Oo. So ako, yung aking approach sa mga ganyan, traditional. No, mga iba, may halong politika, mga iba may halong hustisya, mga iba-iba na. Pero, yun na gusto nila pagpatuloy sila, no? Ganon. Pero maraming models. Ewan ko lang po dyan. Dati kami sa Peter, nag-iikot kami sa San Martin de Porres. Tapos lahat ng mga tao, binibless ko. Lahat ng madaanan ko, binibless ko. Yun ang way namin ni Bishop dito noon. No? Ewan ko lang ngayon kung nag-develop na yun. No? Sige pa. Napahaba. So, ibig sabihin, Bishop, pag gano'n, ibig sabihin, wala naman siyang mali. Kumbaga Wala. parang, wala naman po, kumbaga parang, kasi pagka, 14 churches, o kaya 7, o kaya naman yung iba 4, tapos kung sasabayan mo rin po siya ng, yung mga binabasa sa station talaga, yung 40 na Opo. station, Opo. tapos ginawa mo na, okay lang po iyon. Okay po yun. Okay po yun. Salamat po. Actually, katulad sa probinsya po, mas maano nga sa probinsya dahil Oo. super intimate yung kanilang doon, ginagawa pagdating ng Kwaresma dahil meron silang doon, para bang talagang nag-aayuno ang lahat. Oo, purihin ng Panginoon. Oo. Nag-aayuno, tapos yung bawal pa nga magpatugtog ng malakas. Opo, ganyan din sa bahay namin. Maliit kami, oo. Ganun. Talagang bawal yon, tapos tawanan, bawal Opo. yon sa mga matatanda. Ayaw nila ng ganon. Kaya talagang very intimate yung doon, yung dito nga ako nakita sa Manila, parang pag dating ng Kwaresma, parang piyesta. Oo, napupunta sa beach.
Alam Ang naman laki ng Actually, may nabasa pa akong ano, no, ito'y ano lang, ito'y reminder lang na sabi ng Mateo 6 verse 16 to 18, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong muka upang wag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. So, Mm. ibig sabihin, wag kang magpahalata na talaga para kang nagsakripisyo, para kang namatayan, parang gano'n, di po ba? So, kailangan kung nag-aayuno tayo, pakita natin na wala lang, as in talagang plain lang. As Mm. in normal lang ang buhay, Mm. pero nag-aayuno tayo. So, Opo. ang atin lang na kasi ano naman 'to, celebration lang, commemoration ng, paghihirap at pag-save sa atin ng Panginoon. Para bang, nakikita lang natin 'pag nag-aano tayo, 'pag ang tawag nito yung Way of the Cross, is nakikita lang natin yung picture kung paano siya naghirap. Talagang 'pag nakikita na ako sa ano ko 'pag nakikita ko talaga minsan 'pag nakikita ko yung picture pa lang, naiiyak ako, kasi sabi ko, "Grabe talagang ginawa nila kay Jesus Christ pala." Mm. Parang hindi naman katao po ba 'no? Talagang 'pag nakita mo yung dinanas niya and then talagang yung tao noon, walang pakialam, basta kung anong nararamdaman nila, kung ano yung parang nabastos sila, yun na yun. Mm. Gano'n na gano'n ang ano, ang buhay nung kapanahunan na hindi puwedeng nag-ano ka, nakikilala ka na ikaw ay anak ng Diyos, hindi agad maniniwala ang tao. Mm. Kailangan may pruweba, Mm. kailangan, ah, katulad niyan yung gumawa siya ng mga kababalaghan, mga miracles, dun lang paunti-unti ang tao sumama sa kanya. Pero ganun pa man ang ginawa niyang kabutihan sa mga tao, inano pa rin siya, yung pagdating ng araw, talagang hindi pa rin siya pinili para siya'y ano, mapakawalan o pero gano'n talaga yun talaga po bishop ano, yung ano, yung nakatadhana sa kanya. Yun Mm. talaga yung ano, yung nakasulat sa kanyang ano, tawag dito, kanyang, tadhana. So yun nakatadhana sa kanya. Yun siya lang po yung bishop. katuparan ng ano siya yung katuparan ng mga prophecy sa Old Testament, di po ba? Pati yung ginawa sa kanyang pagpapahirap, binanggit yan sa Isaiah, hindi ko lang po matandaan yung Oo, Isaiah 53. Oo, Isaiah 53 to 56. Oo. Mm. Praise Jesus, no? So sana maging meaningful yung ating ano, mas maging meaningful, no? Alam ko meaningful naman sa inyo yun eh. Ilang mas ba, ano pa? Dahil meron tayong oras, intimate, alone with Jesus, no? Every day. Pahalagaan po natin yan. Bishop yung ano, yung tungkol pala sa ano, siguro ma-tackle natin yung tungkol pala sa 7 last words Opo, oo. para maintindihan natin ng lubusan kung ano yung mga sinabi niya. O sige po, talakayin Masyadong po. matalinghaga, masyadong matalinghaga yung mga words na yun. Opo, So, oo. dapat naiintindihan natin kung bakit nasabi yun. Opo, oo. Siguro po bago mag Holy Week, ah yung isang Wednesday, ako mag-handle ng ano, ng 7 last words tapos i-adjust ko na lang po yung schedule. oo, ganun lang. Ganun lang. Siguro po sa San Martin, yung third Wednesday, bigay muna po natin kay Bishop. Okay po? Yun, ma'am. Okay. Okay. Thumbs up. Sige po. 2 minutes. 2 minutes. Sino pa? May gusto pa humabol? Meron pa tayong ilang minuto bago tayo magpaalam. Pwedeng hindi ano, hindi pwedeng hindi share ko. Ang palikbayan! Di ba, Bishop? Hindi pwedeng hindi share. Ay po, Bishop, hindi ko nagiging sila sa lahat ng mga brothers and sisters dito sa family, dito sa ating San Martin de Porres.
nagtado yata utak ko sa dami na antibiotics na pinasok na. Maraming salamat po sa panalangin. Opo. Bigay ng misa at tulong na ibigay ng misa. Napakalaking bagay. Kasi yung aking quiet time, sa Lord, ang tagal ko bago na-achieve yun. Oo. 29 years in the community. Para bang kailan ko lang na-achieve yung aking quiet time at buong oras na ibibigay ko sa kanya. So, siyempre, pag nasa hospital ka, aligaga ka, di ba? Di mo alam kung paano ka lalabas, di mo alam kung paano ka bibili ng gamot, etc. So, parang isang umaga na nagising ako. Hindi ako makatulog eh. Ano yun, ano siya, parang nangusap ba? Ayoko gamitin yung word na parang. Kasi Oo. alam ko, nangusap siya. Sabi niya, bakit ka aligaga? Ano Oo. bang iniisip mo? Ano ba problema mo? Maging parang senyorita ka na lang dyan na nakahiga. Parang, hindi ko alam kung paano niya ako kinakausap kasi minsan talagang, yun, humihingi ako ng forgiveness, lalo na kung nadidiskaril ka sa prayer time mo, Opo. wawala ka sa Mm. pagbabasa mo. Kaya mag-rosary ka para may balik mo. So, turay nga, no, na nakabay na Panginoon. Parang, dumating ako sa point na isusurrender ko, tapos babawiin ko. Isusurrender ko, babawiin ko. Ang dami kung paano. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Paano kung hindi na ako makalabas? Lalaki yung bill ko. Paano kung hindi nakuha ng antibiotics? Minsan, talagang, di ba sa Sige, naniwala ako na naninermon siya eh. Sabi niya, nadaanan ko Isaiah 40:39. Sabi niya, okay ka lang dyan. Those who wait for me, at those who wait for me will renew their strength. Sa Bible yun. So, Lord, aantayin kita. Eto ako ngayon nandito na sa labas. Praise Jesus. Praise Jesus, ha? Oo. Thank you, Lord. Declare mo na yung words mo. Declare mo yung mga promises niya. Praise Jesus. Thank you, Lord. Puri ng Panginoon, ha? Oo. Tuloy ang panalangin natin kay Sister Emily, no? Kay Sister Levi. Pagdasal po natin, no? Si Brother John. At lahat po na may sakit sa atin, no? Sister Jessica, yung kanyang tuhod. Si Ate Edith sa Canada. Si Ate Baby. Si Sister Pinky. Si Ate Renita. Ate Nene. Si Brother Adrian, Sister Karina, Brother John, Bishop Lito, at si Brother Alvin, no? Lahat po yan Pakitama na din po yung si Maring Gina, yung pong Mrs. ni Alvin, ni Brother Alvin. Gina Opo. Messina po, Gina Messina. Okay, si Sister Gina, sama po natin sa misa yan, no? Ay, sinasama kayo lagi ni Bishop Lito sa kanyang misa, Thank you, Lito. We love you. So, trabaho ng mga pari at obispo, pagdasal kayo. Salamat po. No. Bishop, final blessing na po. Sige po, no? So, Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya. Bigyan mo po kami ng grasya na mas lalo kaming lumalim sa ugnayan namin sa iyo. Maging intimate kami sa iyo. Pahalagahan po namin ang panahon, 5 minutes, 10 minutes every day to be alone with you, Jesus. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Okay po, God bless po. God bless. God bless. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Bishop.